Magandang umaga po sa atin lahat. Parupong na Miyerkules at ito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Kung mapapansin nyo, ang background ko po ay hindi po yan puto. Yan po ay pulburon. At pag-usapan natin ng pulburon at ang destabilisasyon kasi magkaugnay yan ngayon. Pero bago muna ang lahat, pasensya na po. Hindi po tayo nakapag-usapan politika ng Lunes at ako po ay nagpaalam sa inyo nung isa pang linggo na hindi po tayo magkakaroon ng usapan. Pero balik usapan na po tayo ngayon. Pag-usapan natin ng pagkain at ang destabilisasyon. Mainit na pinagtatalunan ngayon ng mga loyalista ni Marcos, ni Pangulong Marcos at ng mga diehard Duterte supporters ang usapin ng pulburon sapagkat nailabas ng isang vlogger na nakabase sa Estados Unidos, di umano, yung usapan ng pulburon. Ang pulburon ay code para sa shabu or cocaine. Hindi ko alam kung shabu o cocaine, but it's about drugs. And the allegation is because, President Marcos is being blindly accused or not so blindly accused of taking drugs. Um, Now, this is a repeat of what was alluded to by former President Duterte during the last elections, that there is a candidate who is taking drugs. Of course, to be fair to President Duterte, former President Duterte, hindi naman niya binanggit noon ang pangalan ni Pangulong Marcos. Ang nagkukonklud na lamang ay tayo, ang nagkukonklud na lamang yung mga tao. Si Bongbong Marcos, si Pangulong Marcos, hindi tutukoy nito. At malinaw na nga ngayon na ang isa pa ng pulburon ay naiungkat at naiugnay sa kanya gawa ng isang vlogger na dati ay loyalista ni Marcos sa totoo lang pero ngayon ay namumunan na for some reason. I don't know why, what happened, why. Well, of course there are speculations, but we don't know the real reason why this particular vlogger, which US based, who used to be very loyal to the president, is now on the forefront of spreading these kinds of allegations. And what is further aggravating this is that this is being reproduced and enabled by other bloggers who are pro-Duterte, who ironically supported the Marcos Duterte tandem during the 2022 elections. Kaya masaya itong politika natin, yung dating magkakampi, yung dating unity. Wala nang unity team. Yung mga nagsasabi na may unity team, wala nang unity team, tapos na. And of course, ito ay lalo pang uminit nung may mga retired generals ang talagang openly, you know, alleging these things and are openly peddling, even calling for President Marcos to resign and calling for Vice President Sara Duterte to take over. Okay. This is actually really amounting to a serious charge that somehow the president committed a willful violation of the Constitution or a high crime and misdemeanor, di ba? Or have, yung mga ganong klase ng mga patutsada galing sa mga military generals. At sinasangkot pa nila ang iba pang personalidad katulad ni Nacorda na ngayon nga nagdemanda na ng cyber libel sa isang dating general, si retired General Macanas, na di umano ay sinisiraan siya. Pero kinakabit ang pangalan niya dahil siya mismo ang isa daw yata sa nagpapasimuno ng call for President Marcos to resign. And then at the same time, in an interview, former President Duterte has disavowed that there is no such thing as a destabilization attempt, or if there is any, he's not part of it. He's not instigating the destabilization. And he of course, is saying na President Marcos has still his trust and confidence. And of course, ito namang mga vloggers, kaya sa totoo lang, nagkakapagulo din talaga dito ang mga vloggers. Sa halip na tuldukan na yung issue, ay binubuhay pa nila kasi naturalmente daw, hindi sasabihin ni Pangulong Duterte, hindi niya aminin
So, it's either pinapalabas silang sinungaling ang Pangulong Duterte at pinapalabas silang totoong may destabilization na kasama si Pangulong Duterte. Hindi ba? Isn't that in their support of the president, the former president, they are now admitting that the former president is a liar and worse, he is part of the destabilization. So ano ba talaga ang dahilan kung bakit may maganitong usapan? Pangalawang taon pa lang ni Pangulong Marcos. It boils down to political ambition. I think it boils down to people who that just seem to wait for their turn. Alam mo, di ba yan ang sinasabi nila noong time na ang nakakatawa nito kasi itong mga nagpapasimuno na social media vloggers, nung time ng presidente sa Pangulong Duterte at maraming mga kuda, maraming mga kritisismo laban sa kanya, di ba? Ang kanilang linya ay hintayin nyo na lang kayo maging presidente ang 2022 election. So why don't you just wait? Kasi di ba nagkameron noon ng ano ng diagram pa nga yung ano yung mga meron pa silang mga nilagay na mga may mga diagram kung sino nagpapasimuno, sino yung nasangkot pa nga doon si Vice President Robredo, hindi ba? Now, there is a destabilization attempt. And their line is that, just wait for your turn in an election. So I could not understand why they could not apply it to themselves. When the president that they loved and worshipped was the president, they're up in arms against any person who would suggest to destabilize the presidency of former President Duterte. And now they are the ones doing it. Diba, galit na galit sila doon sa mga social media posts noon na kinikritise si Pangulong Duterte, inaakusa nila ng komunista, kinaakusa nila ng rebelde, ng terorista, ng gustong pabagsakin ng gobyerno. Pero ngayon, blatantly, they are calling for his ouster. They're calling for his resignation or they're calling for, Sara Duterte to step up and become president. There are only several ways by which Sara Duterte can become president. One is if President Marcos will resign, which I don't think he will do. The other one is that if he gets impeached, and I don't think that will happen with the supermajority under the control of Speaker Romualdez. I don't think there will be people in Congress who will vote for that. And I don't think it will get a two-thirds majority vote in the Senate. Di ba? At saka anong high crimes and misdemeanors ang sasabihin nila kay Pangulong Marcos? Kung magiging basihan nila yung paglabag ni Pangulong Marcos sa konstitusyon na naglipat ng pondo kay Sara Duterte, di kasama si Sara Duterte doon. Kasi tinanggap niya yung funds na confidential. Hindi ba? So hindi pwedeng si Pangulong Marcos lang ang impeach nila dahil nilabag ang saligang batas nung nag-aproban paglipat ng 125 million noong 2022 sa pondo ni Vice President Duterte. Samantalang hindi naman yun augmentation, it is a blatant violation of the Constitution and a willful violation of the Constitution na ground for impeachment. But it is not logical that Marcos should be impeached and Duterte will not be impeached on the same crime of violating the Constitution. So they will have to both to go and I don't think that will happen. Diba? The third is that it will only come if there is an extra constitutional means. And what is that extra constitutional means? It's a coup d'etat, plain and simple. It's ouster. And that is seditious. Hindi man nila alam na violation yan ng criminal code, ng revised penal code. May kaso yan, inciting to sedition. Pinaparusahan yan ng pagkakulong. Diba? Yung magtawag ka ng mga tao para mag-alsa, yung magsabi ka ng kontra sa gobyerno, hindi ba yan ay binabato nila doon sa mga kritiko ni Pangulong Duterte before and then they're doing it now? Sa akin naman kasi ganito, ako ay alam ng mga tao na hindi ko binoto si Pangulong Marcos. Ang binoto ko ay si Norberto Gonzales. Hindi ko rin binoto si Sara Duterte. Di ba? So, klaro na ako lang interest dito. Bagamat sinuportan ko si Pangulong Marcos noon doon sa issue ng kanyang yun ang linilinaw ko lagi. Sinuportan ko doon sa issue ng kanyang protesta. Kasi yun ang aking honest assessment. Na of course, ayon sa Supreme Court, mali ako. So tanggapin natin. Pangalawa, uh, yung usapin tungkol doon sa issue ng martial law at issue ng being fair to the Marcoses in history, that is consistent with my call to really have an objective history ng kasaysayan. Dapat natin yung nangyaring totoo, na huwag lang yung isang kampo ang ating dinidemonize. Lahat yan may kasalanan ng mga Marcoses, may kasalanan ng mga
mga Aquinos, dapat yan ay pag-aralan lahat, ilantad. Hindi pwede maging bulag tayo na meron lang tayong tinatakpang mata na yun lang nakikita natin yung isang ayaw nating makita. Di ba? Para sa akin, ganun, kailan pag-usapan. And of course, I do not deny that there is martial law. I do not deny that there was violations of human rights during martial law. But you cannot have a single-minded commitment to a particular truth by silencing other types of truth. So yun ang akin, kaya napagbintangan ako na ako daw ay revisionist. Pro-Marcos. It's not being pro-Marcos, it's being pro-truth. So anyway, that is already a dead horse that is constantly being beaten by people. Kasi yun ang pangontra sa akin. Pag ako ay kumakampi kay Marcos, sasabihin ng mga dilawan at pink, ay ano yun, talaga tingnan mo naman. Pag naman kumukontra ako kay Marcos, galit naman sa akin ng mga Marcos. Sinasabi ako'y bayaran ng mga pink. Diba? So, I must be doing something right because I'm in the middle. You see, that's a problem with me daw. Sabi ng isang kaibigan ko na nasa PR. Sabi niya, you're just so inconsistent and unpredictable. That's why people find it hard to follow you. Parang ganun. Kasi ang hinahanap nila, yung mag-affirm. Ang hinahanap doon ng karamihan sa inyo, yung mag-affirm ng mga biases ninyo. Ang tawag doon, confirmation bias. Sabi ko, ako daw ay unpredictable. Di daw alam kung kailan ako babanat ng kontra o hindi. Di ba? Well, mabuti yun para unpredictable tayo. Katulad ngayon, di ba? Para sa akin kasi, maghintay tayo ng yung this talk about unconstitutional means of changing. What is the ground? Why can you if you're going to impeach the president, you have to impeach Sara Duterte as well. Okay? Kasi pareho sila ng ginawa. And impeachment is a numbers game. And the reality of it all is that the House is controlled by Speaker Romualdez, who's a strong ally of the president. Okay? Now, then what is the next? Sinasabi nyo nagdodroga ang Pangulong Marcos. So anong yung nagagawin? Magkakaroon kayo ng political equivalent of a tokhang, which is to launch a coup? That is even worse. Diba? That is even worse. The same instrument that you have been using against the critics of President Duterte before, which is the anti-terrorism law, can be applied to you. Diba? Hindi ba ang irony nito nung time na si Pangulong Duterte ang nasa ang presidente, upak ng upak yung kanya mga kritiko. Ang ginagamit yung terrorism, mga terorista yan, di ba? Ngayon, ano ngayon ang ginagawa nitong mga taong ito? Hindi ba ganun din, nabaligtad lang. Kaya nga sabi ko nga, ang politika palang gulong. Minsan nataas na sa baba. Kaya yung mga tao, iisipin mo, mayroon ba kayong sense of history? Di ba? Ako personally, to be fair, President Marcos is not a bad president. I see some problems in him. Buti nga ngayon, binitawan niya na yung pagiging Secretary ng Department of Agriculture. At least, nabawasan na yung naging klaro na. Wala na siyang hinahawakang posisyon sa kabinete. You know, but on the overall, marami akong nakakausap dito sa UP ng mga dating kritiko niya na grudgingly are saying that he's doing better than expected. Many people agree. His stance on the West Philippine Sea and on China is supported by majority of the people. Diba? Minority lang naman yung mga pro-China apologist eh. Diba? His foreign policy, I think, is the right thing to do. Insist on our sovereignty and sovereign rights while maintaining friendly economic relationship with China and enlarging our alliances. Ano bang mali doon? Hindi ba yun ang pagpupromote ng interest ng Pilipinas? Kasi dati-dati kasi ang gusto ng mga Marcos Duterte, sa China lang tayo. Para maging ligtas tayo sa giyera. Diba? Oh. And I think his economic policies are paying off. At least bumaba ang inflation. Diba? Tumaas ang approval rating niya. Diba? Parang slightly, yun nga ang nakakaano sa surveys, di ba? Itong survey ng Pulse Asia, tumaas ang satisfaction rating yata ng Pangulo. Pero, anong nangyayari naman, dissatisfied naman ang mga tao sa pag-handle niya ng inflation. But yun on the overall. It means people are satisfied with the other areas of his governance. So, anong rason para sabihin dapat mag-resign siya? Dahil nagtitake siya ng drugs, di umano? Ay kaya patunayan niya. Diba? At yan ay mga haka-haka lang na isang vlogger
Di ba? Hindi ko sinasabing ako vlogger, maniwala kayo sa akin. Pero ang opinion ko, dapat dito, let us be fair. Di ba? Namukha talagang puto ang pulburon ko sa likod. Sa totoo lang. Sorry lalo yung violet, parang puto. Hindi po yan puto, pulburon yan. Okay? Oh, tingnan nyo, pulburon, no? Pulburon. Di ba may pulburon ganyan? Yung buo na. Kasi ako noon, nung maliit pa ako, ang akin talagang pulburon, hindi ganyan. Ang pulburon ko talaga yung, ano, yung nakabalot nga siya, pero pag binuksan mo, talagang mawawarak. Diba talagang hihigupin ko yan. Pero ngayon, itong mga pulburo na to, parang ano na, nakahulma na. Hindi ba? Pwede mo nang kagatin. Hindi naman siya masyadong matigas, pero ano siya, it holds. Anyway, kasi parang baka akala nyo puto. Hindi puto yun, pulburo niyan. At yan, yun yung metaphor nga sa cocaine na di umano ay tinitik ng ating Pangulo. Di ba? Na hanggang sa ngayon, walang may pakitang katunayan ang mga tao. Meron daw video, pero ngayon, but these people have to be very careful because they're undermining government. The balance between freedom of speech and the inciting to sedition is the line that divides is very thin. You know, you can criticize the president for his policies. You can criticize the president for what he does publicly in terms of his performance of his duty, but the moment you undermine his character maliciously so that he can, to can destabilize government, if you call an open rebellion, noon na lang ng Pangulong Duterte, dati po nagsabi, huwag kayo magbayad ng buwis. That is already inciting to sedition, inciting people to violate the law. Di ba? So yun lang. Parang, bakit ba kasi nagmamadali? 2 taon pa lang ang Pangulo. 'Di ba? Kung talagang gusto niyo maging presidente sa Sara Duterte, edi ayusin niyo ang kanyang performance. Taas naman yun ng performance siya for some reason. And then, hintay kayo ng 2028 nang magkaalaman na. Magsimula na kayo na magkampanya para sa 2025 midterms para yung mga kandidato niyo ay manalo. Hindi ba ganun talaga ang kademokrasya? Hindi pwedeng ang ating demokrasya ay kung ayaw niyo sa isang nakaupo. Gusto niyo agad patalsikin. Hindi ba nung si Pangulong Duterte ang nakaupo ay ganyan din ang sinasabi ninyo? Ano ba yon kapag ang iba ang inaano, pwede pag yung sarili yung presidente hindi pwede. Ako wala akong kinakampihan dito. Sinasabi ko lang kung ano yung tama. At ano sa tingin ko, ang makabubuti sa bayan, hindi nakabubuti sa bayan ng destabilisasyon. Lalo na sa panahon ito. I think plain and simple, this is not about the interest of the public because for all intents and purposes right now with the presidency of Marcos, the public's interest is not being undermined. The economy has problems, but inflation is going down. Our economy is performing well. At least beyond what is expected. We don't have a large-scale peace and order situation. Ang inyong mga sinasabing problema sa droga, wala akong nararamdamang bumabalik na naman ng ganung ka-level. Kasi alam mo yung drug problem ng panahon ni Duterte, ginamit lang yun na simbolo para magkaroon ng kalaban. Tawag doon, crisis branding. Crisis is our brand. Nag-create ng crisis, kaya ang ginawa, naglikha ng kaaway, droga, at saka mga rebelde. Parang nang wala yan sa ngayon. At least may mga rebelde pa rin, pero hindi na ganun kalakas. Diba? So, sa totoo lang, hindi naman tayo ganun, hindi ka ganun kalala ang nangyayari sa bansa. Bakit kailangan tayo mag-call for a resignation? Now, sinasabi ng iba, nandaya si Marcos ng eleksyon at dapat ang nanalo si Cory. Ay, si Cory, si Lenny. Ay, patunayan ninyo yan, hindi pwedeng sa programa. Naranasan ko na yan. Nagaling na ako dyan. At nung panahon na yon, napakaliit ng margin ni Robredo kay Marcos sa vice presidency. And it mattered. Ngayon, yung mga aligasyon ng isang retiradong general na nagkaroon ng mali sa glitch sa computer, it's all still beyond to be proven that it translated into actual manipulation of votes. And the margin is so large. At saka kung nandaya si Marcos, anong tawag mo doon sa boto ni Sara Duterte? Hindi ba magka-tandem sila? Hindi ba? So it's something that needs to be, why are we doing this? Is this because of pride? Is it really for the public interest? What is the public's interest? Is the public interest being threatened because Marcos is the president? I don't think so.
Because the president is performing. Maybe not too well, but at least he's doing something. He's not perfect. Ano-anong problema? At sinasabi ko nga, ito ay kinauwi nito ay pride. Mga taong dati ay supporter, hindi pinagbigyan. Kaya ngayon, hell hath no fury than a scorned supporter. Di ba? Kasi magtataka ka bakit mga dating supporter ngayon ay ganun galit na galit na. Hindi ba? Parang katulad yan magjowa eh. Magjowa kayo dati in love kayo sa isa't isa. Tapos biglang naging hate na kayo sa isa't isa. May nangyari dyan. Di ba? Meron yung pinanggagaling, may hugot yan. Hindi ba? Madali, pwede namang magbago ng isip sa politika, pero from being a rabid supporter to being a rabid critic, there is something wrong with that. Di ba? You know, kaya nga sabi ko laging moderation katulad ko. Gayahin nyo kasi ako sa gitna. Hindi ako ganun kadaling, kaya nga sabi ko si Leni Robredo, pag tumakbo pa ka senador, iboboto. Hindi ba? Kasi hindi ganun karabid ang dislike ko sa kanya. It's personal, but I'm not going to allow my personal anger overcome my care for the public's interest. Di ba? Eh, eto ang tanong ko dito, bakit ganito? Parang anong nangyayari? Bakit kailangan, ang inuuna natin yung interest? It's all about political power. It's about the maintenance. Yung mga dating namamayagpag na posisyon ngayon out na di kulambo. They look from the outside, they yearn for the times when they were the ones lording it over in Malacanang. And they're the ones posing pictures with the president, posing, and they're the ones, having power. Ano sa totoo lang ang aking na-admire dito, si Mocha Uson. Kasi Mocha Uson is also quiet. Mocha Uson is doing the right thing. Wala na siya sa picture, hindi na siya umiepal. 'Di ba? Maghintay. 4 na taon na lang naman. Hindi ba? At pwede namang mag-criticize, pero yung ganitong klase ng parang you call for destabilization, your criticism is not based on anything that is factual. You have the power. You are an enabler. You have millions of followers. But if you do that, it should be for the interest of the public. And right now, I have yet to be convinced that it is in the public's interest that you have to destabilize. Because right now, the country is doing fairly well. Wala naman tayong ganong kalaking crisis na kailangan nating magwala ng husto. At mayroon pa naman tayong mga recourse. Andiyan ang mga korte, pwede tayong mag-rally, pwede tayong magpetisyon, pwede tayong mag-ingay. So ano ngayon ang problema? Ba't kailangan natin magkaroon ng mga call ng resignation, na magpalit ng presidente? Ano ba? Sabi ko nga, it all boils down to the fact that some people are pissed off that they didn't get what they want. And number two, a lot of people are pissed off that they are not in power. It's all about power and not about public interest. O sige na po, sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na-plus ko ang inyong mga puso at nakapagbabago ko ng mga pananaw ng buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach, mind, touch, and transform. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa ng UP, serve the people. At sa mga kapwa ko buinan, yun na magpunatabi kitang paggamitan na sa atin ng mga sasabihan sa buhay. Tanganing di iya di mauda. Okay? So, ingwaon ko na mag-aag ko paminsan-minsan mga episode niya sa usapang politika na sa buinan. Huwag ko parting buinan. Pasensya na po doon sa mga hindi taga-buhi. Pero ipapaliwanag ko po yan. Ako po ay nasa ngayon, advocacy na ang aming bayan, yung salita kasi namin, ang hirap isulat. Yung bahay sa amin ay bagoy. Ang ahas ay agas. Yung fence ay agad. Okay? Ang asawa ay sugod. Ang hirap yan, sugod. Paano maisusulat yan? So, it's an oral language. Kaya, kapag nawawala na, hindi na sinasabi, maaring mawala. At dahil hindi na isusulat, may nasitreten na maging extinct. Kasi kung yung mga nagsasalita na hindi na nagsasalita at hindi siya nakasulat, mawawala na ng ebidensya na nagkaroon ng klase ng lingwahe. So ang aking mission ngayon ay sa mga kapwa ko taga-buhi ay gamitin natin ang ating salita. At dahil may platform naman ako dito, sana huwag yung masamain kung minsan gagamitin ko ang salita namin. So sa mga nagirangagsak ka ng mga taga-buhi, tabi, mga gising, di tatabi,
kabayaan na sa ato na sasabihan, kapag di ta na antisabi, maudaan. Ag dapat adalan ta na kin paunong suraton, ta ako naman ortografiya na pi-develop ana DepEd sa kan ibang mga tao sa buhi na dapat ang gamito na. So, bantayan ninyo ang sa akin ng mga post sa social media, sa Facebook, taadto ko pisurat, ano sa akin ng mga tips, ano sa akin ng mga push, pisulong na 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 mga ano mga gigibon tanganing ma-preserbar ta na sa ato na sasabihan na po. Okay, hanggang dyan na lang po. O sige, kita na lang po tayo sa Biyernes. Ito po si Professor Ton Contreras na lagi nagsasabing, UP naming mahal, Ani mula sa magandang araw po sa ating lahat. See you Wednesday. See you Friday. Bye for now.